gosh! By the way, ito nga pala yung mga pinamili ko ng 7-7. Dati kasi nag-hold back pa ako. Settling in, settling down, Oh, ganda! Wow! falling in love. That Jane standing over in a nightgown. She's got the phone call twisted around her finger. She's a sight. So, ayun guys. Pasensya na sa itsura ko. Medyo haggard ako. Kakatapos lang ng trabaho ko. So, for today, gusto ko i-unbox sa inyo yung nabili kong shoes. Actually, nakita ko na to nung last Sunday. Kaso, sobrang mahal. So, sabi ko, next time ko na lang bibilhin. Eh, nung nagtingin ako kahapon sa Zalora, naka-sale siya ng 35% until kahapon lang. Kaya napa-check out ako kagad. Ayun, budol siya actually. Buksan na natin. Nang makita. Kaya ako bumili ng shoes kasi iba nga nagsa-start na ulit ako mag-gym. Eh medyo matagal na yung shoes ko kaya bumili ako ng bago. Yung binili ko is actually color white kasi yung luma ko black. Tingin ko kasi kapag white, mas madali siya iporma. So pwede rin siyang pang-alis if ever lumabas ako, di ba? Actually kahapon ko lang to nga in-order tapos dumating na siya agad kasi express shipping. Yung voucher na ginamit ko, may discount siya na 35% and discounted din yung shipping. Kaya syempre, doon ako sa express shipping, di ba? Meron siyang dalawang, anong tawag dito? Brochure. Get 25% off plus 5% cashback on your next purchase. Budol! Thank you, Zalora! Tignan na natin yung shoes ko. Ito na yung box niya. The usual orange. Tapos, ito yung picture niya. Wow! Di ko nga sure kung kasya to sa akin. Ang kinuha kong size is size 8. Kasi yung mga luma ko, size 7.5 halos lahat sila. Pero hindi ako pwede magmakapal na medyas. So, pinili ko na yung 8 para makapagsuot ako ng medyo makapal-kapal na medyas, diba? Ito yung itsura niya. Ano ba? Tadaan! Feel ko mahirap to linisin. Yung texture kasi nung shoes niya mahirap linisin. Kapag naputikan, patay ka. So, ayun. Tingin ko, gamitin ko na siya since mag-gym ako later. Tingnan natin kung makakapag-gym ako kasi medyo napagod ako first day of work. Tsaka, share ko lang, may kwento ko sa inyo. Nakakatawa. Kasi, kanina umaga, bumili ako sa Food Panda ng taho. Ganito kalaki, oh. Ganyan, oh. Tapos, sobrang nakakatawa. Kasi, natapon. Oh my gosh. Hindi ko alam kung saan ako mas-stress. Kung sa dahil wala akong kakainin or dahil may liligpitin ako. Grabe, sobrang tinatawanan ko na. Tawa lang ako kasi. Ewan, basta nakakatawa yung experience. So, bawi na lang ako. Order na lang ulit ako bukas. Takaw yarn. Ito na siya. By the way guys, yung binili ko nga pala is Nike Joyride Run Flyknit size 8. Ayan o, ganda. Pwede siyang pang gala or pang gym. Ganda, I like it. See Jane, why you staring out the window? Oh, with the red eyes, tell me his name. Done with my exercise. By the way, gusto ko lang i-share na super happy ako sa progress ko sa exercise ko. Actually, ito na yung pinaka-consistent ko sa loob ng almost 2 years ng quarantine. Sobrang saya ko kasi ngayon may routine na akong sinusunod. Hindi lang yung pahiga-higa, hindi lang yung patamad-tamad.
at least ngayon, na maintain ko na yung exercise. Actually, yung exercise ko kasi, usually, after work ko, usually nagpapahinga muna ako ng mga 1 to 2 hours. Tapos, saka ako mag-exercise for siguro 30 minutes to 1 hour. 1 hour na yung pinaka-max ko para hindi naman super pagod. Usually, 4 times a week ang ginagawa ko. Pag tamad days, siguro 3 times a week lang. Pero pag yung talagang push na push, 5 times a week. May cheat days din ako usually. Sunday, kapag rest day ko. Pero minsan, Sabado pa lang nag-cheat day na ako. Kagaya nga nung sinabi ko kanina, sobrang saya ko kasi eto, nakapag-exercise na ulit. Tsaka, meron akong 5 bagay na na-realize. Tingin ko, ito yung mga benefits ng exercising sa akin. Sorry ang ingay kasi medyo tabi ng daan. Yung first ko is yung endorphins. Di ba sabi nila, pag nag-exercise ka daw, nagre-release daw yung katawan mo ng endorphins. Di ba ang effect ng endorphins is yung parang gagaan yung mood mo. Di ba quarantine? Parang nakakalungkot. Alam ko hindi lang ako nag-iisa, kayo din. Siyempre, ilang months na tayong ganito, nakakulong lang sa bahay. Yun, isa sa mga reason ko kaya ako nag-exercise is yung endorphins. And pangalawa, mas maayos yung tulog ko sa gabi kasi syempre, pagod ako. Hindi naman sa, alam mo yung pagod na masarap, ganun. Pagod na masarap sa pakiramdam. Usually, inaantok ako mga 11 ng gabi or 12 kapag noon, nung wala akong exercise. Kahit gano'n ako kapuyat, ganong oras talaga ako natutulog palagi. Kaya yon, nung simula nung nag-exercise ako, parang 9 pa lang, inaantok na ako. 9 to 10 p.m, natutulog na ako ng mga ganyang oras. Tsaka, hindi ko na kailangan uminom ng melatonin kasi umiinom ako minsan para pampatulog. Third naman is parang feeling ko sobrang productive ko. Feeling ko ang dami ko na-accomplish sa isang araw kapag nag-exercise ako. Or kahit isingit ko lang siya sa routine ko, okay lang. Parang, yes, achievement, ganun. Parang feeling fulfilled ka. Ayun, for the fourth reason naman, parang feeling ko nag-i-increase yung stamina ko. Dati-rate, nung hindi pa ako nag-gym, paglalabas ako and magmumall or something, mag-e-errands, pagod na ako agad. Kasi di ba nga, quarantine, hindi naman tayo masyado naglalakad dito sa bahay. And then pag lumabas ka, pagod ka. Ganun. Kasi hindi naman sanay yung katawan mo sa lakaran. Naalala ko last Sunday, sobrang dami naming nilakad. Usually, kapag ganun, super pagod na ako. And sasakit talaga yung katawan ko kinabukasan kapag ganun. Ngayon, nung nag-exercise na ako at nasanay na yung katawan ko sa kakalakad, kakatakbo, ayun, hindi naman ako super pagod. Pagod pero hindi sobra. Yun. Sa pangalawang reason naman, or yung benefit na feeling ko, syempre kapag nag-exercise ka, papayat ka, di ba? Nag-weighing scale ako siguro mga first week of June or second week. Basta June. Grabe, 57 kilos na ako. Nung before quarantine, nasa 50 lang ako, 49 lang, nasa ganun lang ako. Tapos nung quarantine, grabe. Kasi nitong quarantine talaga, sobrang grabe yung kain ko. Tapos yung oras ng kain ko, gabi na, ang dami ko pa rin kinakain. Tapos mga junk foods, grabe. Sobrang unhealthy. Kasi parang feeling ko, doon ko na lang binabawi yung sarili ko. Sobrang hobby ko talaga kasi kumain and mag-try ng different foods. Yun ang kasayahan ko. Kaya, yun, sobrang happy ko kasi at least, di ba ngayon, balance na yung exercise and pagkain ko. Although ngayon, nagbabawas ako ng calories sa mga kinakain ko kasi kakastart ko pa lang naman eh. Pero siguro kapag na-hit ko na yung gusto kong weight, babalik na ako sa dati. I mean, hindi naman sa dati na sobrang takaw. Medyo matakaw lang, ganun. Yun lang naman guys yung gusto kong i-share. After siguro nito, magpapahinga lang ako, tas bibili ako ng pagkain sa labas. Kasi parang nagkikrave ako sa burger. Wow, pagka-exercise burger, kakasabi lang, healthy. Pero ayun, pagbigyan nyo na ako, kakasahod lang naman eh. Yun, reward ko na yun sa sarili ko, kahit tamad.
Diba kahapon natapon yung taho. So ngayon, iingatan ko na siya. Hindi na siya matatapon. Here we are right now, no longer 17. Oh, have we been around? Got some years on us, and a new balance to see. Yeah. So we're here, let us still appear inside your dreamland. Weird, let us still appear inside your sleeping. Does he know what kind of Morning guys, today is Sunday. For my breakfast, I'm having coffee and of course, my favorite pandesal with cheese. Ito yung typical breakfast ko kapag di ako nagke-crave ng iba. As in, ito yung default breakfast ko. And sorry if may naririnig yung electric fan kasi medyo malapit sa kanya electric fan and sobrang init ngayon. So ayun, kakagising ko lang. Nandito ako sa luma kong office. Kaya kung mapapansin nyo na parang may echo yung tunog nung boses ko kasi wala po masyadong gamit dito kasi pinag-aalis. Kasi pinalitan to ng paint. Kasi dati tong yellow, pinapaint ko ng white para mas malinis tingnan. So, for this morning, mag-aayos lang ako na finances ko. Kasi sa dami ng bill, syempre dapat mag-budget ka, di ba? Naisipan ko lang mag-vlog ngayong umaga kasi kahapon nakikinig kasi ako ng podcast. Yung podcast na yun is yung Gabi ng Bading, si Yani Hatesu, tsaka si AC, ano nga bang surname niya? Basta si AC at saka si Yani, yung host. Tinanong si Nadine na, how do you express yourself? So, napaisip ako kung ako yung tatanungin kung how do you express yourself? Actually, na-express ko yung sarili ko through sa mga vlog dati. Vlog or siguro diary. I express myself through writing. Ayun, parang journal, diary. Ako ngayon, meron ako kasing account na private. Tapos doon ko nilalagay lahat ng emotions ko. Kasi mas mabuti ng sarilinin mo kaysa yung ilalabas mo pa sa iba, mandamay ka pa ng energy mo. And I think gusto ko na din i-extend yung pag-express ko ng feelings through vlogging and through sharing my experiences or my thoughts with you. Well, okay lang naman sa akin if walang makinig, if walang manood, or kahit nga si Ivan or yung family ko lang yung manood, okay lang sa akin. Basta, I will keep doing the things that make me happy. Gusto kong gawin yung mga bagay na makakapagpasaya sa akin na wala akong tinatapakan na ibang tao. Actually, nakaka-upload ko lang kagabi nung first daily vlog ko. Siguro by the time na nakalabas na tong video na to, naka-out na yun. Wala lang, sobrang happy lang ako kasi nakapag-produce na ulit ako ng video. Sana magtuloy-tuloy na. Gusto ko maging visual diary ko tong vlog ko. Dati kasi nag-hold back pa ako. Nag-hold back pa ako sa paggawa ng vlog kasi lagi kong iniisip yung sasabihin sa akin ng mga tao. Well, in fact, hindi naman talaga nagmamatter yung sasabihin ng iba. Dahil nga wala silang pakialam and hindi naman nagmamatter yung sinasabi ng iba, might as well, gawin ko na lang kung ano yung gusto ko, di ba? Isipin ko na lang na para to sa sarili ko, para sa growth ko. Para matuto din ako magsalita kasi sobrang introvert ko talaga. Ang lala ng pagka-introvert ko. Gusto ko mag-improve ako in terms of video editing kasi since high school pa lang ako, gusto ko na mag-edit ng mga videos and hindi ko yun ina-acknowledge growing up. Parang feeling ko hobby lang siya. Pero dun ako talaga masaya sa pag-edit ng videos and sana hindi pa too late na matuto. Well, naniniwala naman ako na it's never too late na i-pursue yung mga pangarap mo sa buhay. So ayun, as I was saying nga kanina, di ba? Yung video editing parang
binabrush off ko lang and yung love ko sa arts. Hindi naman ako totally creative, pero sobrang layo nung kinuha kong course dun sa talagang gusto ko. Kaya pala feeling ko, bubong-bubo ko sa sarili ko kasi hindi naman pala yun yung gusto ko talaga. Parang pinipilit ko yung sarili kong ilagay yung hilig ko dun sa bagay na to. Pero sa iba naman pala ako nakalaan. So, ayun, I'm taking the risk na i-pursue kung ano man yung gusto ko talaga. And hindi naman ako naghahangad ng, uy, successful ka kagad. Gusto ko pagdaanan yung process. Sobrang na-excite ako sa magiging journey ko. Handa naman ako masaktan. Alam naman natin na hindi naman lahat ng nangyayari sa atin ay positive. Lahat naman ay merong pain, failures, pero handa ako doon. I think doon ako mas mag-grow. Pasensya na nga pala sa itsura ko kasi hindi pa ako nakakapag-ayos. Gusto kong maging pro din tong mga sinasabi ko. So, ayun. Ang dami ko nang sinabi. Siguro kakain muna ako. Malamig na yung kape ko. By the way, ito nga pala yung mga pinamili ko nung 7-7. I think isa na lang yung hindi pa dumadating. Siguro by next week, dadating na yon. I think need ko na siya i-unpack kasi yung iba dito damit. Laundry day kasi dito sa amin, so siguro ipapasabay ko na. I-unpack na natin yung mga pinamili ko nung 7-7. Meron na ako ditong isang nabuksan, yung earbuds case ko. So, hindi ko na siya mapapakita sa inyo. Nasa kabilang kwarto. Itong first item na nabili ko. Alam niyo yung mga mask na lanyard, yung ilalagay dito tapos para ever gusto nyo tanggalin or pag kumakain kayo outside, kung magda-dine-in kayo, nandito lang siya. Hindi mo na siya papatong kung san-san. So, I got the white one. Typical na lanyard lang. Actually, hindi pala to white. Beige yung color niya. Kumuha din ako ng black. Dalawa yung kinuha ko kasi kay Ivan yung isa. Black yung kinuha ko para bagay sa lahat ng mga damit. And then, isa pang girly-girly naman na pearl. So, ito yung itsura niya. Yan. So, for the next item, I got this bralette. Bralette kasi yung ginagamit ko usually pag nag-workout. So, bumili ako na 4 na colors. Yung isa, blue, medyo grayish na violet siya. And then, syempre black. Syempre classic color. And then, brown. For the next item, khaki pants na trouser. Siguro gagawa ko na lang ako ng separate video na try-on haul para naman makita nyo. Sana kasya sa akin. Tiding! So, for the next item, sana bagay ito sa akin. Wish ko talaga na sana bagay sa akin. Medyo mahirap siya buksan. Girl! Yellow na long sleeve. Usong-uso kasi itong ganitong style sa Korea. So, let's see kung bagay sa akin. Ito siya. Medyo gusot-gusot lang siya. Pero let's try pagkalaban niya. By the way, kapag bumibili ako outside, make sure ko muna na lalabhan muna siya before susuotin para safe tayo. Safe tayo sa kung ano man. So, for the next item, coat. Oh, ganda. Wow! Ang kapal. Tama nga yung sinabi nila. Actually, nabudol lang ako nito sa mga pinapanood ko mga Shopee haul. Madalas nung napapakita. So, na-curious ako. Bumili din ako. So, ito siya. Coat siya na oversize. Ganda ng color niya, in fairness. So, I think last item na tayo. Ang daming plastic. For the next item, actually, sa iisang shop ko lang to binili, pero magkahiwalay ng shipping. Tote bag siya. Sobrang hilig ko sa mga ganito. Ganda. Ang ganda ng quality niya, in fairness. Tsaka may zipper. Wow! Nice to Tapos may parang pocket siya dito. Sa loob. Ganda to, sulit. Inaantay ko pa yung isa. Meron pa akong isang binili na tote bag. Yun na lang yung dadating. So, ayun. That's it for my haul. I think aalis yata kami mamaya. Hindi ko pa sure kasi hindi pa nagigising yung ate ko. Siya yung kasama ko. So, ayun. Update ko na lang kayo later.
tuloy ngayon sa lakad ni ate kasi sumasakit kasi yung puson ko. So, hindi ako masyado makagalaw. So, I end up watching na lang ng series, yung Never Have I Ever. Season 2 na kasi siya, so kakalabas lang, pinapanood ko. Sinusulit ko lang tong rest day ko. Ang oras na ngayon ay 4:30, so magmimerienda na kami. Bumili si daddy ng pansit bihon. Kain na muna siguro ako. Tapos, tutuloy ko na to. Or siguro maliligo muna ako. Then she met me at the college. Her friends play my songs and they been following me. Yeah, I don't like to do that much explaining or talking. Just know she had coffee with me. Yeah, I hear you like pizza and dancing. Love that is not that romantic. Yeah, I don't have no time for no antics. Fly